Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Tila nakahanap yata ng kakampi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa katauhan po ni Rowena Guanzon. Nakisawsaw na po sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kung dati-rate, galit na galit ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, mga ka-PL, abay, parang sumasang-ayon pa ho siya sa lahat ng sinabi ng dating Pangulo. Ang tanong, mga ka-PL, totoo kaya ang mga pinagsasabi nitong babaeng ito? Hindi kaya nanggagatong lang para mas lalong mag-init, sumiklab ang sagutan ng magkabilang panig? Ika nga, masarap kasing panuurin yung nag-aaway, yung magkabilang panig na parehas mong kaaway. Di ho ba? O ito po ang video, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan pa-like na rin sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Basahin ko lang po bago ang video, mga ka-PL. Hindi lang dapat kay BP Sara ang dapat alisin. Kita nyo na? Kung aalisin at para hindi masabi na nahahaluan ng politika. Alisin na dapat ang lahat ng confidential funds, lalo na sa mga civilian agency. Yan po ang caption ng bidyong panunuorin natin, mga ka-PL. Eto na, panuorin na po natin. Kasi parang pinupuntarya daw si BP Sara. Parang naman. Di ba? Pero iba pa yun sa issue na dapat ba may confidential fund? Dapat amolis yung confidential fund. Hindi lang kay Sara. Hindi sa lahat. Yan ang sinasabi ni Digong. Bakit si Sara lang pinupuntarya nyo? Kasi gusto nyo mag-presidente. Ayun naman mo. Binabastos nyo yung anak ko. Ganun ang sinasabi ni Digong. Pero ibig niya sabihin, kung wala si Sara, Vice Sara, confidential fund, dapat lahat din wala. Diba? Wala rin ang presidente. Bakit ang presidente? Humingi na 1.2 billion. Madami niya kaya, magbayad na nga muna siya ng 203 billion na tax. Bago natin siya bigyan ng 1.2. Diba? Ang hirap po ang Pilipinas. Tingnan niyo sa paligid niyo. Pumunta kayo sa ibang bansa. Mahirap talaga tayo. Mga tao natin. 2 trabaho, 3 trabaho para lang sustain a family of 4. Talagang 3 jobs na mga tao. So, sumali. Okay na sana ako sa mga sinabi niya, mga ka-PL. Natuwa na sana ako Kasi parang kinakampihan niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sumasang-ayon siya sa lahat ng sinabi ng dating Pangulo. Pero hinalungkat niya pa, mga ka-PL, ang di umano'y bayarin ni Pangulong Bongbong Marcos sa tax. Hindi pa rin ho siya nakamove on. Mga ka-PL, panahon pa po yan ng kampanya, mamabeng. Panis na po yung issue na yan.
Wala naman po kayong mapatunayan. Hinahamon nga kayo eh. Hanapin nyo, maglabas kayo ng ebidensya kung talagang meron bang dapat bayaran ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan sa sinasabi mong napakalaking tax di umano. Eh wala naman kayong mailabas na ebidensya. Hindi ka pa nakamove on. Tapusin nyo na po yung usapin na yan. Mama Bing. Hinahamon nga kayo eh. Maglabas kayo ng ebidensya. Pero wala kayong mailabas. Kasi nga, sabi-sabi lang yan. Walang katotohanan. Okay na sana eh. Natuwa na sana ako eh. Pero, sa palagay nyo mga ka-PL, totoo kaya? Sinasabi ni Mama Bing, hindi kaya ginagatungan niya lang si dating Pangulong Digong para mas lalong uminit? Lalo pang yaw-yawan ni dating Pangulong Duterte si Speaker. Tapos magsagutan, magkabilaang panig na parehas niya pong kaaway mga kabiya. Magaling manggatong si Mama Bing. Ugali ho yan na mga dilaw, mga ka-PL. Kunwari kakampihan ka, pero ang pinaka motibo para lalo kayong pagsabungin. At siya naman tuwang-tuwa. Ayan na. Sumagot na yung kabila. Bumanat naman yung kabila. Magulo na sila. Tatakbo ka na kami sa politika. Baka manalo na si Lenny. Wow! Hanggang pangarap na lang po ninyo na baka manalo si Lenny o sino mang mga kaalyado ninyo sa mga susunod pang halalan. Kung meron man ngayon na parang lang naman, di naman tayo sigurado kung talagang merong girian maaayos din ito pagdating ng halalan. Magkakasundo at magkakasundo ulit yan sila kung talaga bang merong girian para lang huwag makabalik ang mga kulay dilaw sa politika na bumaboy, bumalahura, at pinabayaan ang bansa. Sino nag-ayos? Sinimulan siyempre ng dating Pangulong Digong. Inayos niya ang bansa. Nilinis niya. Ang droga, hindi man 100% nawala, pero malaki ang natapyas. 80% ang natapyas. Nilinis ang mga maruruming lugar sa bansa na gawa ng dating Pangulo na ngayon nakalimutan na yata ng mga kababayan natin at binabanata na nila ang dating Pangulo. Mga walang utang na loob. Bago nyo po sana banatan ang dating Pangulo, alalahanin ho ninyo na marami ring nagawang mabuti ang dating Pangulo. Kung hindi siya ang Pangulo sa panahon ng pandemya, baka mas marami pang namatay na mga kababayan natin dahil sa COVID-19. Isipin po natin yan. Alalahanin po natin yung mga magaganda niyang nagawa. Kung meron man siya mga nasabi ngayon, siguro para sa akin lang, bunga lang po ito ng kanyang pagiging matanda. Nagkakaedad na. Hindi nagkakaedad, talagang matanda na. Alam niyo naman po ang mga senior, mainitin ang ulo. Kahit nga tayo, di ba, na-experience natin minsan yan, yung pipila tayo. Di ba, may pilahan. Binigyan na nga sila ng sarili nilang pila. Pipila pa doon sa... Siguro nakakalimutan. Sila pa galit. Di ba? Ikaw na lang mag-a-adjust. Nanay, ayun po yung pila ninyo. Tapos alis, nga pala. Tapos galit pa rin. Pinaalala. Yan po ang mga senior. Kayo naman mga
kababayan naming bumabanat sa dating Pangulo, intindihin po natin, may edad na po ang dating Pangulo. May edad na. O baka ganyan po ang nangyayari sa kanya ngayon. Hindi ko po alam ang tawag diyan, kung meron mang scientific na katawagan diyan. Basta sa experience ko at maging kayo rin siguro mga ka-PL, na-experience nyo na rin ang matarayan o masungitan ng mga matatanda. O wag nyo na lang pong patulan. Sa madaling salita, wag nyo na lang pong patulan ang dating Pangulo. Okay? Matanong ko po ulit kayo, ano ho sa palagay ninyo? Totoo kaya ang sinasabi ni Mama Beng o baka nanggagatong lang? Paki-comment po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.